Sir, gaano ba kalawak ang pinsalang inabot ng bayan ng Dinalungan sa Aurora? June, malalakas na hangin at storm surge o daluyong ang naranasan sa bayan ng Dinalungan, Aurora sa pananalasa ng bagyong Uwan sa kasagsagan nito noong linggo ng gabi. Isang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan sa lalawigan ng Aurora, nakadadaan na rin sa Baler Kasiguran Road ang ilang mga sasakyan matapos mapinsala ng malakas na alon at daluyong dala ng bagyong Uwan. Nagkapira-piraso ang bahagi ng Baler Kasiguran Road, partikular na sa mga barangay ng Gupa at Ditale sa Dipakulaw. Sa mga kasunod na bahagi ng kalsada papunta sa bayan ng Dinalungan, mga natumbang poste ng kuryente ang nakahambalang naman sa daanan. Pagdating sa Dinalungan, ibinahagi ni Mayor RV Vargas ang kanilang naranasan sa pananalasa ng bagyong Uwan. Alam niyo po, sabi ko nga po, lahat yung nandito rin po ako sa naging evacuation center po kasi itong aming municipal building. Talagang sabi ko sa mga tao na tanging sa Diyos lang tayo kakapit lahat. Pero yung panalangin na sana huminto na kasi at yung mga kababayan natin nasa mga tabing dagat talagang yun nga nasira ho talaga yung karamihan. Pero yun nga po, kagandahan nga lang na hindi siya sumasinamahan ng malakas na ulan. Paliwanag ni Mayor Vargas, bago pa man dumating ang bagyo ay nagpatupad na sila ng forced evacuation lalo sa mga komunidad sa coastal area. Before typhoon po dito talagang ang bayan po ng Dinalungan ay talagang nagsipaghanda at ang mamamayan namin dito talagang nakipag-cooperate. At ang kagandahan po sa awa ng Diyos, kami po ay walang casualty dahil po sa maagang preparasyon at kasama ang mga uniform personnel at ang mga barangays na talaga nagtulong-tulong po para ang mga ilikas ang mga nasasakupan namin lalo sa mga tabing dagat, tabing ilog at yung sa mga kabundukan po, yung sa mga paanan ng bundok. Ayon pa sa Dinalungan Mayor, sa 9 na barangay sa kanilang munisipalidad ay 7 rito ang coastal area. 26 na mga bahay na nasa tabing dagat ang totally washed out at nasira, habang nasa 150 ang lubhang napinsala. Karamihan dito ay nasa barangay Abuleg na may nasa 1,500 ang residente. Bagaman nailikas sa mga ito sa mga evacuation center, pagbalik nila sa mga bahay ay nasira ng mga malalakas na alon at daluyong ang ilang bahagi nito. Nakatulong naman nila ang nasa 100 seawall o 100 metro na seawall sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa rin ito sapat sa lawak ng kanilang komunidad. Ay medyo gumanda po kasi hindi na dire-diretso ang kwan ng alon. Pero dito na dumadaan yung alon. Sa putol? Opo, dyan sa putol na yan. Kaya nga po sana madugsungan uli iyan. Nakakatakot. Gusto po sana namin na madugtungan po talaga ang seawall para malaking tulong po sa amin talaga. At maraming kaming mga kabarangay na talagang grabe din po ang apektado. Bukod sa pagkain, gamot at mga construction supplies, nananawagan rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Dinalungan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sir, kami po dito sa bayan ng Dinalungan, humihiling po kami na ng inyong tulong. Bukod po sa construction materials, sa food packs na talagang nandito po na binibigay ng DSWD, yung number 1 po yung flood control seawall na yan, na madagdagan po yung flood control at seawall po namin dito sa aming bayan kasi po napakalaking bagay po na mabigyan kami ng isa pang ng marami sa 7 barangay ng flood control po dito.
June, hanggang sa oras na ito ay wala pa ring serbisyo ng kuryente sa bayan ng Dinalungan. Hindi pa rin maayos ang supply ng tubig at maging ang telco o ang cellphone supplies or cellphone signals ay bagsak pa rin. Ayon kay Mayor Vargas, wala pang ibinibigay na commitment ang mga utility operator kung kailan ito maisasaayos. Ngunit dahil hindi naman anya ganoon kalakas ang pinsala sa munisipalidad, ay inaasahan nito na maibabalik din ang mga serbisyong ito sa lalong madaling panahon. Yan ang latest dito sa Dinalungan, Aurora. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr.